Hi guys! Samahan niyo na naman ako. Paano nga ba tayo mag-devotion? Siyempre, unang-una sa lahat, ang ginagawa ko ay magpapatugtog muna ako ng ating mga favorite na worship song. At ang ipi-play natin ay itong Sukdulang Biyaya at saka itong Pupurihin Ka sa Awit. Siyempre, pipili kayo ng mga kanta na swak at talaga namang ramdam na ramdam niyo yung Holy Spirit. Nagtimpla muna ako ng ating iinumin, hindi pwedeng mawala yan kapag ka nagdi-devotion tayo. At habang nagpapatugtog nga ako, siyempre sumasabay tayo. Para talaga namang ramdam na ramdam nyo talaga yung presence ni Lord. At syempre sa tabi natin hindi mawawala ang Bible at saka yung ating mga highlighter pati na yung ating mga ballpen na gagamitin. Meron nga din pala akong correction tape para in case na magkamali tayo hindi naman pangit tingnan kapag ka may bura-bura. And by the way guys, gustong-gusto ko yung kantang to. Alam nyo ba kung bakit ginagawa to ng mga nagdi-devotion na magpatugtog muna ng worship song? Para syempre mapasa inyo yung Holy Spirit. Mararamdaman nyo talaga yon, promise. Lalo na kapag ang unang nyong gagawin ay magpapatugtog kayo ng mga worship song. Pero sa gabi, pagka hindi ako nakakapagpatugtog ng worship song, napunta na lang ako dun sa lugar na tahimik. Tapos, diretso nagdadasal na ako nun. And mga kumarites, kung tatanungin nyo kung anong oras ako nagdi-devotion, ito nga pala bago nga ako matulog. At syempre, galing nga pala tayo sa panggabi, kaya nga ito nga pala ay umaga. Basta pag nagjo-journal ako, inilalagay ko kung anong oras ko siya sinulat. Para syempre, alam ko kung gabi ba yon o umaga. At yun nga, pagkatapos ko magpatugtog ng worship song ay umuub-ub ako, hindi para matulog ha. Syempre, dyan na yun tayo ay magdadasal. Kinuwento ko lang kay Lord kung ano yung mga nangyari sa buong araw ko. Nasabi ko sa kanya, hindi ako nagkasala ng a little bit. Kasi talagang pinipilit kong iwasan yung mga hindi na talaga dapat. And hindi ko naman pinagkakaila kapag ka nagkasala ako, hinihingi ko na agad kay Lord ng sorry yun. Kasi sabi ko sa kanya, hindi talaga minsan maiwasan. Pero syempre, nahingi pa rin tayo ng tawad sa kanya. And palagi kong sinasabi at pinagpe-pray yung bawat kalusugan, kaligtasan ng pamilya ko. Hindi lang pamilya ko ha, buong pamilya ko talaga, kasama na yung pamilya ng asawa ko. Basta buong pamilya, lahat. Na palagi kong sinasabi sa kanya na hindi naman ako naghahangad ng sobra-sobra. Yung sapat ay okay na. Yung palaging gabay at kaligtasan ng buong pamilya ko, masaya na ako at malaking blessing na yun para sa akin. Kung bigyan man tayo ng malaking blessing, bonus na lang talaga yun. At syempre, palagi nating ipagpapasalamat, maliit o malaking bagay man yan. At syempre, palagi nyong ihingi ng kapatawaran yung inyong mga nagagawang kasalanan sa araw-araw. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo tatagal sa mundong ito. Kaya sabi nga nila, bago ka matulog, magdasal ka. Kasi hindi mo alam kung magigising ka pa kinabukasan. At least kung mamatay ka man at hindi ka na magising, naihingi mo ng kapatawaran lahat ng mga kasalanan mo. Napakalaking blessing na yung gigising tayo sa umaga na wala tayong sakit, wala tayong iniindang karamdaman sa katawan. Yung sa maghapon ay meron kang kakainin, na sa kahit minsan sa panahong walang-wala ka na, minsan may dumadating na biyaya na hindi mo namamalayan. Alam nyo ba na napaka-powerful ng prayer? Nasabi nga dito sa Psalm chapter 6, verse 9, "The Lord has heard my plea, the Lord accepts my prayer." Na ang ibig sabihin mga kumarites, na nakikinig si Lord sa mga bawat dasal natin. Na kahit ano pang pinagdadaanan mo sa buhay, lagi niyang ipapaalala na siya ay nakikinig sa mga bawat dasal natin. At syempre, pinapakinggan niya lahat ng mga daing natin. At ang sabi naman dito sa Psalm chapter 6 verse 6, "I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping." Ibig sabihin yung bawat gabi na iniiyak natin, naririnig niya kayo. Na ang sabi nga dito, it's okay to be honest with our feelings. Yung para tayong may tatay na may pinagsusumbungan. Kaya okay lang kahit umiyak kayo dahil masamang-masama yung loob nyo. Lumapit lang kayo kay Lord at makakakita kayo ng peace sa puso nyo. Alam nyo ba na sa pagbabasa ko ng Bible, ang dami ko din talaga natututunan. Bali, ang pinag-aaralan ko nga pala sa video na ito ay nandun na tayo sa Psalm chapter 9. Na ang sabi dito sa verse 1, "Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo." Ibig sabihin lang nito mga kumarites, yung lahat ng blessing na natatanggap natin araw-araw, maliit man yan o malaki, pagpasalamat natin yan kay Lord. Hindi lang to sa mga magagandang bagay na natatanggap natin sa araw-araw. Syempre, kailangan din natin ipagpasalamat yung magagandang ginagawa niya para sa atin. Ang sabi naman dito sa verse 2, "Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo, o kataas-taasan, ako'y aawit ng papuri sa pangalan mo." Ibig sabihin nito mga kumarites, gustong-gusto ni Lord na pinupuri natin siya sa lahat ng magagandang ginawa niya para sa atin. Kaya nagagalak siya kapag tayo ay nagpapatugtog o sumasabay sa mga worship song. Ang sabi naman dito sa verse 10, "At silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo."
iyo, sapagkat ikaw o Panginoon ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. Ibig sabihin mga kumartes, si Lord ay palaging nandyan sa tabi mo. Magdasal at lumapit ka lang sa Kanya, pakikinggan Kanya, hindi Kanya bibiguin. Ang kailangan lang natin is magtiwala sa Kanya. Dahil maniwala kayo, hindi niya tayo pababayaan. At ang sabi naman dito sa verse 18, sapagkat ang nangangailangan ay hindi laging nalilimutan. At ang pag-asa ng dukha ay hindi mapapawi magpakailanman. Ang ibig sabihin dito mga kumarites, pinapaalala lang sa atin ni Lord na mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Especially daw yung maraming pinagdadaanan sa buhay. Kaya dun sa may mga pinagdadaanan dyan, mag-seek lagi tayo ng guidance kay Lord kung paano natin malalagpasan yung mga problema natin. Ipagdasal lagi natin na tayo ay Kanyang gabayan at malagpasan lahat ng ating mga pagsubok sa buhay. Sobrang thankful din ako kasi ang dami kong natututunan sa pagbabasa ng Bible at na-share ko nga ito sa inyo. Yung iba hindi naniniwala pero ayun, kanya-kanya naman tayo ng opinion at nasa sa inyo na lang yun kung maniniwala kayo o hindi. Basta ang akin lang, respeto na lang sa bawat isa. At pagkatapos ko nga mag-journal at magbasa ng Bible, ito yung hina-highlights ko yung mga natutunan ko ngayong araw. Kahit iba't iba pa ang religion natin at iba't iba yung Bible na binabasa natin, hindi man pare-parehas ng nakalagay dito, isa lang yung masasabi ko. Wala naman kayong ibang maiintindihan, puro kabutihan at pagmamahal ni Lord. Kaya sabi ko sa inyo, kahit iba't iba pa tayo ng Bible na binabasa or iba't iba yan ng version, yun lang naman yung mababasa nyo dyan. At yun lang din naman talaga yung naiintindihan ko, na ayaw niya talaga sa mga masasama, sa mga suwail, doon sa mga hindi gumagawa ng maganda sa kapwa, ayaw ni Lord niyan. Ang gusto lang niya ay yung maitama tayo sa ating mga pagkakamali. At ang sabi nga ni Jesus sa Bible, hindi siya naparito para sa mga matutuwid. Naandito siya para dun sa mga naliligaw ang landas. Kasi given na yun mabuti kang tao Kaya naandito siya para dun sa mga taong gusto ng mga pagbabago. Kasi yun naman talaga yung gusto ni Lord, na yung galing ka sa masama tapos gusto mong maging mabuting tao. So yun lang naman mga kumarites, sana meron kayong natutunan sa ating devotion for today. See you po sa aking susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye!